Sa Part 1, nasaksihan natin ang pag-ukit ng kasaysayan sa BAA era mula sa panalo ng Warriors, ang underdog run ng Bullets hanggang sa unang korona ng Lakers. Ngayon sa Part 2, formal nang isinilang ang NBA. Pumasok ang dekada 50, ang panahon ng mga bagong patakaran, matitinding rivalry, at ang unang mga walang pantasiya na dinastiya. Sino-sino ang mga kuponang naghari sa dekadang ito? Ihanda ang inyong sarili dahil ito ang kwento ng NBA champions mula 1950 hanggang 1959. Welcome to Hoopshot TV, kung saan pinag-uusapan natin ang stories of greatness mula sa mga alamat ng basketball hanggang sa mga bagong bituin ng laro. Pero bago ang lahat, paki-like muna ang video, i-share sa mga kapwa hoop fans, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa bawat kwento ng hardcourt history at greatest moments sa mundo ng basketball. Noong 1950, formal nang isinilang ang NBA. At sa unang opisyal na season ng pinagsamang BAA at NBL, isang dambuhalang puwersa ang naghari, ang Minneapolis Lakers. Sa pangunguna ng unang tunay na superstar na si George Mikan, pumatok ang dominance ng Lakers. Ginupo nila ang Syracuse Nationals sa finals, 4-2, upang angkinin ang kauna-unahang NBA championship title. Ito ang naging simula ng kauna-unahang dinastiya sa kasaysayan ng NBA, ang pundasyon ng dakilang legasiya ng Lakers. Noong 1951, naputol ang paghahari ng Minneapolis Lakers. Isang matinding sorpresang tagumpay ang inukit ng Rochester Royals upang agawin ang korona. Sa pamumuno ng dominanting center na si Arnie Reason at ng legendary guard na si Bob Davis, pinatunayan ng Royals ang kanilang bangis. Pumasok sila sa finals at ginupo ang New York Knicks sa panalong 4-3 Game 7 thriller. Ito ang kauna-unahan at nag-iisang kampeonato ng franchise, ang makasaysayang marka ng Rochester Royals sa NBA history. Noong 1952 NBA season, muling nagbalik sa tuktok ang tunay na hari. Bawi ang Minneapolis Lakers matapos nilang bawiin ang korona at patunayang sila ang nagdomina sa era. Sa kabila ng mga bagong panuntunan tulad ng pinalawak na lane para pigilan si George Mikan, hindi pa rin pumalag ang kalaban. Pinangunahan ni Mikan at ng Lakers ang matinding Game 7 Finals victory laban sa New York Knicks. Ito ang nagpatibay sa ikalawang titulo ng Lakers sa NBA, ang pagpapatuloy ng kauna-unahang dakilang dinastiya sa basketball. Noong 1953 NBA season, walang nakapigil sa matinding arangkada ng kampyon. Muling pinatunayan ng Minneapolis Lakers na sa kanila pa rin ang trono. Sa patuloy na pamamayagpag ni George Mikan kasama ang solidong laro ni Vern Mikkelsen at Jim Pollard, tinalo ng Lakers ang New York Knicks sa ikalawang sunod na taon sa finals, 4-1, back-to-back champions. Ito ang pumasok bilang ikatlong kampyonato ng Lakers sa NBA, isang tunay na marka ng walang kapantay na dominasyon. Noong 1953-1954 NBA season, formal nang nailuklok ang kauna-unahang three-peat dynasty sa kasaysayan. Ang Minneapolis Lakers na natiling hindi matitinag sa trono. Sa kabila ng mga injury, pinangunahan pa rin ng legendary big man na si George Mikan ang koponan. Sa tulong ng rookie na si Clyde Lovellette, pinatumba nila ang Syracuse Nationals sa isang intense Game 7 Finals, 4-3. Ikatlong sunod-sunod na kampyonato at ikalimang titulo sa 6 na taon, isang makasaysayang pagtatapos sa unang dakilang kabanata ng Lakers. Noong 1954-55 NBA season, pumasok ang makabagong era ng basketball dahil sa 24-second shot clock. At sa bagong bilis ng laro, panibagong hari ang umusbong. Sa pamumuno ng Hall of Famer na si Dolph Schayes, nakipagsabayan ang Syracuse Nationals sa isang napakatinding serye. Sa Game 7 ng Finals, pinitik ni George King ang panalo sa huling segundo laban sa Fort Wayne Pistons, 92-91. Ito ang kauna-unahang kampyonato ng Nationals sa NBA, isang walang katulad na tagumpay sa simula ng bagong mabilis na panahon ng basketball. Noong 1955-56 NBA season, muling nagbabalik sa tuktok ang isa sa mga orihinal na lakas ng liga, ang Philadelphia Warriors. Ipinakitang sila ang pambato ng panahon. Sa pamumuno ng scoring leader na si Paul Arizian at ng dominanting center na si Neil Johnston, hindi napigilan ang atake ng Warriors. Pinataob nila ang Fort Wayne Pistons sa finals, 4-1. Ito ang ikalawang kampyonato ng franchise sa kasaysayan. Isang muling pagpapatunay ng galing ng Philadelphia Warriors sa NBA. Noong 1956-57 NBA season, formal nang nagsimula ang pinakadakilang dinastiya sa kasaysayan ng basketball. Ang Boston Celtics inagaw ang kauna-unahang korona.
Sa pagdating ng defensive genius na si Bill Russell at sa galing ni Bob Cousy, naging hindi mapigilan ng Celtics. Sa isang double overtime Game 7 thriller sa finals, pinatumba nila ang St. Louis Hawks 125-123. Ito ang kauna-unahang kampyonato ng Boston Celtics, ang unang hakbang sa pag-ukit ng isang walang kapantay na NBA dynasty. Noong 1957-58 NBA season, nakabawi ang St. Louis Hawks. Matapos ang kabiguan noong nakaraang taon, nagbalik sila upang agawin ang kampyonato. Sa pamumuno ng superstar na si Bob Pettit na nagpasabog ng 50 points sa Game 6 ng finals, sinamantala ng Hawks ang injury ni Bill Russell at ginupo ang Boston Celtics 4-2. Ito ang nag-iisang NBA championship sa kasaysayan ng franchise. Isang matamis na revenge victory para sa St. Louis Hawks. Noong 1958-59 NBA season, muling umagaw ng eksena ang Boston Celtics. Nagbalik sila sa tuktok sa pamamagitan ng isang makasaysayang pamamayagpag. Sa ilalim ng dominanteng depensa ni Bill Russell at playmaking ni Bob Cousy, ginawa ng Celtics ang kauna-unahang final sweep sa kasaysayan ng NBA. Itinumba ang Minneapolis Lakers 4-0. Ito ang ikalawang kampeonato ng Celtics, ang opisyal na pagsimula ng kanilang walang kapantay na 8 sunod-sunod na titulo. Diyan nagtatapos ang makasaysayang dekada ng 1950s, ang era kung saan isinilang ang mga unang alamat ng NBA. Sa susunod naman, aalamin natin ang kwento ng mga nagkampiyon noong 1960s at ang matinding dominasyon ng Boston Celtics. Abangan yan sa ating kasunod na kabanata. Maraming salamat sa panunood at kita-kits sa susunod. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like naman, paki-share sa mga nagmamahal ng basketball. At huwag mo ring kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang stories of greatness mula sa mga alamat ng nakaraan hanggang sa mga bituin ng kasalukuyan. Maraming salamat sa panonood at tandaan, sa bawat tira, sa bawat pasa, may kwento ng pagkakaisa at determinasyon. Ito ang Hoopshot TV where every shot tells a story.